You know, musta? So, Saturday unboxing tayo. Oops. Itas tayo ng mga tambak nating keyboard. Okay. Ano nga? Okay. So, magnetic na naman. Magnetic switch. Magkano to? Punta na tayo sa presyohan niya. iRock. Mas mura pala. Mas mura to. Mas mura to kaysa sa last week. 1699, 17, pero nakuha natin ng 1383 or 14. Kasi yung isa 16 eh. Yung ito. Yung M-Choose. So, tingnan natin kung mas okay. Pero kasi ito 87 keys alam ko. Kasi, ayun, pansin nyo, mas malaki. iRock 87 eh. So, 87 keys dapat, diba? Okay, open natin. Okay. Oops! Medyo mahirap din yung wala na yung wala na yung ano dito. Kasi wala na tayong matambakan. So, anyway, meron naman yan. So, all goods. Okay. Oops. Oopsie. Grabe yung ano. Ang ginagawa sa mga gantong plastic. Sayang din yung mga gantong plastic eh, no? Kasi pag di ka naman ng ganito, masisira naman yung package mo. Okay, so dito na tayo sa box. iRock. First time natin magkaroon ng ganitong keyboard, iRock. Di ko alam kung another rebranding na naman siya ng mga ibang OEM na binili lang nila tapos pinatay lang ng pangalan. Pero ito, iRock NA87. Okay, so simple lang yung box. Ewan natin kung meron pa yun sa loob. So malalaman natin. Oops. Hindi, mukhang yun na yata. Mukhang ito na nga. Ito na nga. Okay. Siguro dun, kaya siguro mas mura siya kasi yung box niya simple lang. I mean cardboard. Pero tingnan natin. Oops, medyo nahawakan ko yung keyboard. Warranty card, iRock NA87, ito rin. Ano to? Okay, wala nga siyang ano eh. Wala siyang manual. Word lang ba to? Word lang yata to. Word nga lang yata. Oops. Pero meron siyang kasamang ano to? Ayan. USB-A, USB-C. Wait lang, ano to? Hindi, ito puller, switch puller. Ito yung medyo hindi ako sure kung saan to. Ayan. So, meron siyang mga kasamang ganyan. Hindi ko pa alam kung para saan, pero malalaman natin. Malamang pagbukas natin ng keyboard. Okay. So, ang gaang. Saan maganda itsura? Pwede. Okay, so tabi natin to. Ito medyo tipid lang sila sa box, pero okay naman yung itsura ng keyboard. Okay. So itsura ng keyboard, una ang gaang niya. Ganito yata talaga yung mga magnetic switches. Ang ganda yung itsura niya, oh. May mga glitters pa. Actually, maganda yung keycaps niya. Ayun, no? Tapos ito yung branding nila, syempre. Sa taas, yun nga, word keyboard lang. Pero okay lang. Sa taas, Type-C. Gedli, wala. Pero, okay. So, dito yun. Ano to, pag magtatanggal ka? Or pag kailangan mo ng stabilizer? Ayun, no? Okay.
Pero hindi, anyway, ayun yun. Ayun yung kasama niya. Ayun yung mga dilaw-dilaw na nakita natin kanina. Hindi ko alam kung para saan, pero okay. So, gilid wala, baba wala rin. Sa ilalim, ito medyo may budget, ano siya, no? Budget meal siyang, ano? Magnetic switch, pero yung keyboard, tingnan natin. Oo, pero maganda yung pagkagantong design. Although hindi mo man naman siya makikita dahil nasa ilalim, pero still nag-effort sila. Tapos ito yung logo ng iRock. Okay. At naglobat na yung ilaw natin. Nakita pa naman, so feeling ko okay na yan. Hindi, wait lang. Buksan na natin to. Tagalan natin dito hindi gagamit. Oops. Hey, yan. Okay naman. Okay naman. Kita naman, di ba? Kita naman. Oh, all good. Tuloy. Okay. Ito lang talagang reklamo ko for now sa mga magnetic switches. Pero kasi may nagsabi na maganda eh. Wala na sa akin yun. Napamigay natin nung Christmas. Yung nakalimutan ko yung brand. Ayun yung pinakauna kong magnetic keyboard na nabili. Pero ang tunog para sa akin clacky ah. Hindi siya ganun kapangit, pero ang pangit is yung ilaw natin. Oops. Baba natin ng konti. Yan. Pwede na. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hindi, parang tinatanda ko lang yung setup ng ilaw. Okay, so again yan, hindi siya ganun kaklaki, pero papunta na dun eh. Diba? Ayan o. Pwede. So, malalaman natin kung anong laman nun. Hindi pa natin ito natatabi-tabi na nga natin. Kasi ginamit ko sa surface nung current testing natin. Okay. Switch puller. Okay. Hindi ko pa nagagamit yung ganito sa magnetic. Tinatry natin pero kasi para masisira. Okay, so ito hindi. Wait lang. Hindi ito magnetic switch. Oh. Huh. Wait. Oh. May iba ba akong nabili? Parehas lang naman. Paano siya naging magnetic switch? Hindi ganito yung itsura ng magnetic switch. Pero, I mean, oh? 8K return rate magnetic switch. Ano to? Ano to? Hybrid? Huh? Medyo medyo duda ako. Ang alam mo magnetic switch is yung sakto. Ito, yung ganito. Na na-open na natin na nakaraan. Ganito yung magnetic switch. Or baka ibang klase nga. Siguro hybrid nga. Utakte. Ayun o. Ayun, ito. Makikita mo talaga to eh. Ito. Difference. Medyo hindi lang kita yung ilaw kasi namatay yung ilaw natin. I-charge pa natin. Pero yan. Medyo weird yung ano niya. Oy, wait lang. Gumana. Parang gumana. Okay. So, ibig sabihin, pag ito ba nilagay ko dito, ay, hindi ito gagana kasi una may pins.
So, gagana ba? Hindi siya gagana, min eh. Kasi may pins eh. Medyo ano, di ko alam kung... Di ko pa sure kung paano gumagana yung ganon. Pero hindi, iba siya sa ano eh. Baka hybrid. Baka hybrid. Hybrid na magnetic keyboard. Pero kasi 1.4 or 1383 ayos lang. Sige, punta na tayo sa typing test para magkaalaman tayo. Typing test. You know, medyo clacky, no? So, typing test tayo. Sakto nagcha-charge tayo nito. Ito na lang para malaki-laki yung screen natin. Oops. Oopsie. Okay. Yan. Game. Hindi ko lang masyado makita pero okay. Napapalabo yung Surface Pro natin. Baka kakabili lang natin. Ay, ang ganda ng kulay. Maganda tong ano niya, pa-ilaw niya. Or baka dahil kasi namatay yung ilaw natin kaya medyo sumangay sa kanya yung kulay. Okay. Oops. Game. Medyo nabibiting kasi ako sa tunog, kaya feeling ko hindi siya kumakagat. Pero kung makakagat na siya, I mean, yung typing feels naman okay. And the price is okay. Hindi ko lang... Sige, so titingnan natin sa mga susunod na mga keyboard na mabibili natin. Actually, bibili na ako ng ibang magnetic switch para mapagkumpara. Pero for now, still okay pa rin naman siya sa akin, tong gantong keyboard. Kasi yung presyo niya, pasok naman siya sa budget no? Tapos, hindi siya ganun ka-cool yung itsura, pero kasi ito yung mga keyboard na trip ko yung kulay, kaya pasok sa akin. Although, again, bias kasi tayo sa part na yun. Kaya, hindi, pero kasi maganda yung ano eh. Ayun, maganda yung, tag dito, maganda yung keycaps. Tsaka pati yung feels niya, ayun may parang, texture siya na makapit. I mean, hindi makapit, yung magaspang. Anyway, so ito na nga yung iRock NA87. Tingnan natin kung may makikita pa tayo mga ganitong klaseng keyboard sa mga susunod. Pero maganda tong keyboard na to. Yung nga lang wired 1.4, pwede na sa presyo, makatarungan naman. Okay naman kung gusto mo na hybrid na magnetic switch. Baka ito na yun, hinahanap mo. Sige na, bye bye guys. Babu.